Napakaganda ng intention ko sa bata. Okay, sabihin ko sa inyo kung ano yung i-announce ko before. Yung surpresa ko dun sa bata. Okay, ito yan. Ang sabi ko is hati kami sa vlog. Magiging hati kami sa vlog. Ikukontinue namin. Ngayon, binigyan ko ng cellphone yung bata, syempre, para makapag-vlog. Pero hindi ko nakikita yung cellphone. Papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita ng video. Okay? Kasi alam niyo kung gagamitin ko yung bata, di sana, ginawa ko, hindi ako nag-offer sa magulang niya na maghahati kami sa vlog. 5 araw pa lang kaming nagbablog, pero ang gusto mo, makuha mo na yung pera. Okay, so, nag-post nga ako na, syempre, ipapatulpo nga ako ng nanay dahil dun sa pagtulong ko dun sa bata. Okay, ito, yan. Sabi ko na tuwing birthday ko na lang, actually inaabangan ko sa tulpo, ayan o. Nag-aabang kami ditong lahat, ayan. Kasi nga, naka-schedule daw kami ng 2 PM today. Okay, so, nag-aabang ako. Iba rin ang impact sa akin na ginawa nito dahil tumawag kahapon. Ngayon, nagsabi siya, tinakot ako ng nanay niya, nung bata, na ipapatulpo ko. Syempre, akin naman, ilalaban ko lang kung anong sa akin. Kasi ako tumulong lang din ako. Ngayon, syempre, malaking impact to sa anxiety ko. Malaking impact to sa mental health ko, yung nangyari na to, di ba? Kasi minsan na ako nakarating sa tulpo, medyo nakakatakot talaga, nakakanginig. Tapos ngayon, syempre, lawyer to lawyer ang usapan dyan Ngayon, hindi kami natuloy. Kasi nga, wala naman daw evidence na inargabyado ko yung bata. Kasi wala naman talaga. Napakaganda ng intention ko sa bata. Okay, sabihin ko sa inyo kung ano yung i-announce ko before. Yung surpresa ko dun sa bata. Okay, ito yan. Ang sabi ko is hati kami sa vlog. Magiging hati kami sa vlog. Ikukontinue namin. Ngayon, binigyan ko ng cellphone yung bata, syempre, para makapag-vlog. Pero hindi ko nakikita yung cellphone. Hindi ko nakikita yung cellphone ng bata. Tuwing dala niya, kumbaga, yung bata kasi napalapit na sa akin. So, kaya gusto ko siyang tulungan. Talagang mahal ko na yung bata. Pag nakatabi ko, tignan nyo, yung sobrang lambing kasi nung bata. Okay, kaya gusto ko yung bata. Ngayon, syempre ngayon, nag-antay ako sa tulpo na ang sabi sa amin ng staff is hindi daw pasok yung nirereklamo niya dahil wala naman daw nakitang evidence na naargabyado yung bata. Kasi nga, which is marami daw akong binibigay. O, totoo naman yon. So, ganito yan mga mare, okay? Papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita ng video. Okay? Kasi alam niyo kung gagamitin ko yung bata, di sana, ginawa ko, hindi ako nag-offer sa magulang niya na maghahati kami sa vlog. Start ng vlog namin. Yung vlog namin before, okay na yun kasi marami naman ako nabigay. Editor, araw ko, imblis na vlog ko, syempre, natutuwa ako sa bata. So, ginawa ko, hinati ko. 'Di ba? Ang plano ko sa kanya ay bilan siya ng lupa. Dahil nga 8 silang magkakapatid, sabi ko naman sa kanya yan, malinaw, dun sa nanay, ang sabi ko, malinaw. Ang sabi ko, magbibigay ako ng pera, pero hindi ko to ipapahawak. Ako mismo ang bibili ng lupa at ipapangalan ko sa iyo dahil ikaw ang ina. Malinaw yan, alam mo yan. Kaharap ang mga kaibigan ko, 'di ba? Sa sobrang bait ko, sa sobrang awa ko, imagine mo, pati lupat bahay kaya kong ibigay. Pero dahil nga inudlot ko yun at meron kaming video ng bata, hindi ko in-upload kasi nga pinangungunahan mo ko. 5 araw pa lang kaming nagbablog pero ang gusto mo, makuha mo na yung pera. Kaya nga ako na-off. So ginawa ko, baka masyadong maraming magsulsol, akala sobrang laki ng kita ng vlog. Sa 7 million na views, baka akala 7 million din kinita ko. Hindi. Okay, eto yan. Ipapakita ko sa inyong lahat. Sa 7M na views, saan na yun? Okay, eto. Yung una-una namin vlog, ayan, kung makikita nyo, ayan yung grocery. Okay, ayan yung grocery ng bata. Ang kinita dyan is $369. Ayan, malinaw yan. $369. Okay? Tapos, sa sunod naming vlog, ayan o, yung $369. Ayan. Ayan yung grocery. 8 million views siguro yan. Hindi ganun talaga ang kinikita sa vlog. Sunod, birthday daw niya ngayon. So, binigyan ko siya nung araw na yon ng 7,000 ba? O, 7,000. Nasalubong ko siya. Binigyan ko siya ng 7,000. Masaya ako sa binigay ko kasi nga, bata, tuwang-tuwa. At naawa ako kasi yung ginrocery daw namin na spaghetti is yun daw yung handa niya. So, tinanong ko yung bata kung anong gusto niyang gift. Ang sabi niya, pambayad ng upa. Okay, pambayad ng bahay. So, binigay, 'di ba, ng bukal sa puso ko na hindi ko alam na masama pala yun sa'yo. Okay? Ang pinupunto ko dito, yung nanay. 'Di ba? Grabe ka. Tapos, yung sunod naming vlog, $153. Ayan.
Ito yung sunod namin vlog, oh. $153. 3 million views ata yan. Malaki pa yung nabili. Ayan, oh. Ayan. 300, tignan nyo dyan. $353. Okay? Kwentahin nyo na lang kung magkano yon. Tapos, ang next, iPhone 17 na gusto niya, pero binigyan ko siya ng iPhone. Na normal na iPhone lang. iPhone 11 Pro Max yun. Okay? I-search nyo na lang kung magkano yon. Tapos, ang kinita doon is $265. Siguro 4M views yun or 3M. Hindi ko na matandaan. Ang kinita doon, ayan o. Ayan. Andyan ang mga revenue niyan eh. Ayan o. $265. Okay? Yun yung kinita. So, itotal nyo na lang. Diba? Ito kasi yung hinahabol ng nanay niya. Ito pa. Yung 100, marunong nang mag-chopstick si Monica. Ayan. $106. Ayan. $106 sa susunod na vlog. Sa sunod naman is yung Pugo, gusto nang sumama pauwiin. Basta ayan, may $38. Okay, ayan, 38. And then next, yung last na vlog ko sa kanya is nakita sila ni Kalbo ata. Oh, ayun yung nakita. Hindi ko sure, parang wala dito. Nakita sila ni Kalbo. Ayan. Okay, basta kung ito total ang vlog namin sa kinita, ganun lang kalaki yun. Okay. Kanina, tinotal ko yun. Ang lumabas sa akin, basta inano ko ha, ang lumabas sa akin, $1,010. So, sa pera natin is 57,000. Ayan. Ang sabi ko sa kanya is maghahati kami once na magbablog na kami ulit. Okay, yung kinita dito is na-demonetize din kasi ako. So, ngayon, ang kita sa vlog, nakukuha yan after 1 month. Pero ang gusto kasing mangyari ng nanay niya, ibigay ko agad-agad. So, dito sa 57,000 na to, maghahati kami dito magkano. Sige, sabihin na natin na sa'yo na yung, 28. Sa'yo na yung 27,000. Yun yung hinahabol mo sa akin, na mas malaki pa yung binigay ko, di ba? Ang sabi ko sa'yo, plano ko, okay, ganito, bukod sa vlog na yan, ang plano ko is maghahati kami, bibilan ko ng lupa yung anak mo. Yun ang plano ko. Nag-message ka pa sa akin. Ang sabi mo sa akin, ang sabi ko sa'yo, pag-aaralin ko yung anak mo. Tuwang-tuwa ka pa, Mare, salamat talaga. Ganun ang sabi mo sa akin. Ang dami, in-screenshot ko lahat, in-screenshot ko lahat ng message natin. Okay, since nag-post ka ng convo natin, sige, okay, dinumog din ako ng mga kamag-anak mo, ako ang masama. Ako, tumulong lang ako. Nagbablog kaming dalawa ni Pacboy sa Mercury, sumulpot yung anak mo. Natuwa ako. Candy lang ang pinabibili. Kumuha siya ng grocery, walang problema sa akin. Siyempre, natuwa ako eh. Kumbaga, isip ng anak mo, ganyan edad, pero matanda na. Sobrang nakakatuwa. Kaya napamahal ako sa anak mo. Ngayon, gusto kong kupkupin. Pero hindi nga pwede dahil nga, siyempre, magulang ka. Ngayon, ang pilit mong sinasabi sa akin, lagi mong sinasabi sa akin na ano. Kasi ako, stress ako, Mare. Ganito yan eh. Stress ako eh. Marami akong problema. Hindi lang ikaw ang kailangan kong unahin. Okay, marami akong problema. May negosyo ako. May problema ako dun sa contractor ko. Tapos, marami akong ginagawa. Siyempre, nung nag-unwind ako, nakita mo, nag-unwind ako, minessage mo ako na bakit hindi tayo pwedeng magkita sa personal. Anong sabi ko sa'yo? Magkita tayo sa police station. Pero ang sabi mo, ayaw mo. Bakit ayaw mo? 'Di ba? Kasi ayokong basta-basta makipagkita sa'yo sa dilim. Hindi pa pwede yun. Siyempre, hindi ko naman alam takbo ng utak nyo. At hindi ko alam kung sino ka talaga. 'Di ba? Sa anak mo may tiwala ako, pero sa'yo wala. Real talk. Okay? Una pa lang, alam ko na umakyat ka dito sa bahay ko, tinao kita. Anong sabi mo sa akin, Mare, baka pwedeng makahiram ng 10,000. Dito, nasa akin pa yung convo natin. Ang sabi mo sa akin, kakapalan ko na mukha ko. Para meron akong pang negosyo. Mare, anong sabi ko sa'yo, 'di ba? Bilang kitang tricycle. Kaso hindi ka makapag-antay, atat kang kuhain yung pera ng bata. 'Di ba? Ngayon kaya kong ibigay yung yung 25,000 na hinihingi mo. Kaya ko, kaso hindi ko yun ibibigay sa iyo. Siguro kung ano na lang yung kailangan ng anak mo, pwede pa. Pero sa iyo hindi. Ikaw lang yung naghahabol. Yung anak mo nga ayaw nang umuwi eh. Kasi gustong-gusto dito kasi nga dito, maayos yung trato namin sa kanya. 'Di ba? Hindi dapat yan nagtitinda sa gabi. Hindi mo dapat pinagtitinda ang anak mo sa alauna ng madaling araw. Dapat ikaw ang nagtatrabaho. Ikaw pa may ganang magreklamo sa tulpo. 'Di ba dapat ikaw ang nagtatrabaho at ikaw ang gumagawa ng pangarap sa anak mo. Hindi mo iaasa sa ibang tao. Pasalamat ka nga dapat meron ng willing tumulong sa anak mo pero anong ginawa mo? 'Di ba? Ang ginawa mo, in-stop mo, 'di ba? Pinakitaan mo ko ng eto lang ang gusto mo.
Diba? Ngayon, kung kakasuhan mo ako, lalabanan kita. Hindi naman ako umurong. Inintay kita, nagpatulpo ka. Iniintay kita kanina. Isang oras ako nag-aantay. Ayan, oh. Isang oras ako nag-aantay, wala ka. Hindi kasi valid yung reason mo na ipapatulpo mo ko. Ang gusto mo kasi mangyari, nag-post ka. Ang post mo ay, nag-post ka. Okay? Ang post mo ay, saan ba post nito? Alam mo, hindi ko alam na ganyan ka. Marami nagsusulsul sa akin pero hindi ko pinakinggan. Naniniwala kasi ako sa sarili ko at sa nararamdaman ko. Kaso, nitong huli, ikaw na mismo ang nagpakita sa sarili mo na pera. Diba? Hindi ako magpapasira sa 25,000, Mari. Diyos ko naman. Hindi para magpasira ako sa ganung halaga. Okay? Tapos sinisiga mo pa ako, sasabihin mo pa ako ng bastos ka. Aba, bakit? Kailangan ba kitang sambahin? Diba? Ang ganda ng plano ko sa anak mo. Wala ka sinayang mo. Mahal ko yung anak mo. As in, mahal ko yung anak mo. Ayan ang message mo. Oh. Laki na ng problema ko. Baka pwedeng makahiram sa'yo. Mari, araw-araw nga ako nag-aabot eh. Diba? Araw-araw 1,000. Bukod pa yung binabayad ko dun sa sa pambili ng diba? Di ko alam kung saan mo dinadala yung pera. Diba? Dapat mag-iisip-isip ka muna bago mo kalabanin yung tao. Hindi ka sugod lang ng sugod. Dapat inaalam mo muna kung tama ba yung gagawin mo. Tsaka ikaw ang tinutulungan, dapat marunong kang magpasalamat. Nagpasalamat ka nung una, oo, pero hindi ka dapat mag-umbliga ng tao. Na halos lahat, gusto, ipapakain sa'yo. Ngayon, hindi naman kita inurungan, nagpatulpo ka eh. Hindi ka lang valid. Kasi alam nila na hindi ka kakampihan kasi nga mali ka, 'di ba? Kasi ang punto mo is pera. Wala silang nakita sa video na inargabyado. Ayan mga combo natin, oh. Dami nating combo. Total naglabas ka ng combo. Dapat kasi nag-iisip-isip ka muna. Tsaka dapat inaalam mo, ay papalag kaya to si Cherry White. Nakita mo kasi ako sa harap mo na mabait eh. Kaya siguro ganyan kakatapang. 'Di ba? Ngayon, kung kakasuhan mo ako, kung anong ginawa ko, okay, wala namang problema. Di magkasuhan tayo. Ikaw pa nga yung pwedeng makasuhan eh. Or yung anak mo yung pwedeng malayo sa'yo kasi pinagtitinda mo sa gabi na dapat gawain mo yan, na dapat ikaw ang nagtatrabaho. Ang liit ng anak mo, minor de edad, pero pinagtatrabaho mo. Ngayon, yung plano ko nga sa anak mo na ayoko nang pagtindahin, may conversation din tayo, 'di ba? Na ayoko nang pagtindahin yung anak mo, kupkupin ko na lang dahil nga gusto ko. Sabi ko pa nga sa iyo, 'di ba? Blessing si Monica sa akin kasi walang kalaro anak ko. Gusto kong pag-aralin sa private. Anong sabi mo? Pasalamat. Salamat. Gumanong ka, 'di ba? Pero ang lagi mong sinasabi sa akin is ito. 'Di ba? Tapos ikaw ang unang nag-post sa social media. No ba? Hindi ko mahanap yung post mo. Asa na yun? Yung post niya, may nag-screenshot sa inyo. Nag-post ka, pero ako hindi ako nagpo-post. Nag-post ka na ng unang beses eh. Pinalampas ko. Tawag dito. Dapat di ko ganyan. Pag ikaw, ayan pa nga yung combo natin, no? Sabi mo sa akin, ganito gusto mo. Nag-go ako. Pero syempre, isang buwan bago natin makuha yung sahod, 'di ba? Wag kang abuso. Pag ginusto mo nang mahingi ng ganitong bagay ibibigay sa iyo, walang ganoon, 'di ba? Una, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi diyan sa paligid mo. Sinayang mo lang yung tulong na ginawa sa iyo. 'Di ba? Hindi ko kasalanan na Ngayon, eto pa. Gagawan ko ng page yung anak mo. Anong ginawa mo? Yung cellphone, mula nung nag-meet kami, hindi mo pinapagamit. Kaya ako nga siya binila ng phone para meron siyang magamit. Kasi nga natuwa ako dun sa vlog namin, sa Mercury. Gusto daw niya iPhone 17. So, binigyan ko siya ng iPhone 11 Pro Max. Siyempre, sabi ko pa nga sa anak mo, ayan na iPhone 17. O, diba? Sobrang saya ko. Nakita ko yung saya nung bata. Alam mo, dapat ang anak mo, pinararamdam mo sa kanya yung mundo, kung paano maging bata, hindi kung paano maging matanda. Magulang ka. Dapat ikaw ang magsumikap, hindi ang anak mo. Okay? Huwag mo sa akin sasabihin na ginagamit ko yung anak mo dahil hindi ako mag-o-offer sa'yo na maghahati kami sa vlog kung masama ang intention ko sa anak mo. Maganda ang intention ko, kaya nag-offer ako na simula nang magbablog kami, na yung i-announce ko, nabibilan ko siya ng lupa. Pero anong ginawa mo, 'di ba? So, yun nga, hindi ko na tinuloy kasi nga sa nakikita ko hindi dapat. So, yun lang, Mare, ha. Sa susunod pag-iisipan mong maigi. At saka sa mga taong tumutulong sa iyo, 'wag kang abuso. Yun lang, okay? Ngayon lang ako naka-experience. Ngayon, ito na yung lesson learned talaga. Tutulong lang ako sa mga taong deserve matulungan. Hindi na ako tutulong sa mga taong walang utang na loob. Okay, tutulong lang ako sa mga taong kailangan talaga.
Alam mo, Mare, tumutulong nga ako eh. Kahit 100,000 pa, 200,000, pinupuntahan ko mismo sa ospital. Hindi ako nagdadalawang isip. Hindi ko nga binablog eh. Tsaka huwag mo sa akin yung sasabihin na ginamit, ganyan. Ang dami namin vlog pending. Sa 3 days, sa 4 days na nag-stay dito ang bata, hindi ko binlog, 'di ba? Isang beses lang, isang video lang yung lumabas. Tinatanong mo pa nga ako eh, bakit wala kayong vlog? Sabi ko, busy ako eh. Busy talaga ako at marami akong problema. Wala na akong driver. Wala na akong katulong. Nilayasan pa ako ng kontraktor ko na buo na yung bayad. Sino di may stress? Lagi ko sinasabi sa'yo, wait lang. Hold lang. Wait ka lang. Hindi inaatat mo ko pera. 'Di ba? So ngayon, lesson learned na lang sa mga tutulong dyan, okay? Siguro yung mga tutulungan nyo, mas better, mga kamag-anak nyo na lang. Yun. At least, 'di ba? Tatay nyo, nanay nyo. Pwera sa mga kamag-anak na, meron din kasing kamag-anak na iba ang ugali. 'Di ba? Mas maganda kung tutulong kayo sa mga deserve na tao. Katulad ni Baby Samuel. May sakit. Yun. Yung kinita namin sa vlog ni Baby Samuel, $78. Pinakita ko na sa nanay. Hindi ko na binlog. Yun yung iaabot ko sa kanya. Tapos, yung sa Gcash, hindi ko kasi nalagay sa vlog. Pero, malapit naman na mabuo yung pera nila. Yun yung deserve tulungan. Alam mo, miss na miss ko na nga yung anak mo eh. Kaso natatakot lang ako na baka one time kasi mabaligtad ako. So, yun lang. Ingat-ingat na lang, Mare. Okay, mga Mare. Syempre. Ayan. Mamimigay ako ng Gcash